ko kaya ko pala. Amen? Can you read that? Come on, ready? Everybody read. Kasi I remember God still reigns. Is that true? Kahit sino pa maupo dyan, tama? Tumaas man o hindi ang presyo, God still reigns. Psalm 97 verse number 1, anong sabi ng Panginoon? The Lord reigneth, let the earth rejoice, let the multitude of isles be glad thereof. Ano sabi? Ang Diyos ang nagahari. Hindi Maute. Hindi Iranian. Hindi mga Hudyo. Amen? Hindi mga Amerikano. Tama? Hindi mga dilawan. Hindi mga pulahan. Hindi rin berdihan. The Lord. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan, kahabagan at kawaan mo sa amin. Tulungan mo po bilang mga anak ng Diyos, maintindihan namin we're heaven-bound, we're talented, we're held by you, we have your favor, kanya hindi kami dapat mamuhay na kami po ay kawawa. Hindi kami kawawa because our Lord reigns. You are still on the throne. No one can remove you from your throne. The devil tried to do that, but he failed. Salamat kay Pastor Chris, kay Ma'am Rose, kay Pastor JK, maging kay Ma'am Tin, at sa mga members na nandito. Kayo po ang magpalat, magbasbas at manguna. In Christ's name we pray, and all God's people say, please be seated. Thank you very much. Kindly greet the person seated beside you and say, kaya mo pala. Come on, say it. Amen? Hindi natin kaya kasi magaling lang tayo. Okay? We may be the most talented. We may be the most confident person. Tama? Pero hindi ho natin kakayanin yan kapag wala ang Ginoo. Tama? Gusto kong maintindihan nyo, don't get stuck doon sa tinatawag na attitude natin, sa career natin, sa marriage natin. No. We have potentials. Okay? Magkagulo man ang mundo, our God reigns. God is not limited with the law of nature. Tama? Imagine, bata pa ako na pag-aralan natin, di ba? That the sun is the center of the universe. Tama? Umiikot ang lahat ng tinatawag na planeta, hindi nagbabanggaan. Tama? Kanya wag tayong mabaon. Okay? Ang susi, tumingin tayo sa kung sino pa yung nakaupo, hindi sa White House, hindi sa tinatawag na Malacanang, kung hindi sa throne of God, and which is God. Okay? Kanya gusto kong maintindihan nyo, in times like this, na merong chaos, tama? Ang taas ng presyo, rising price, and even in state of emergency, it is easy for us to panic. Madaling magpanik, tama? Ang tatanungin natin, kaya pa ba? May pambayad pa ba? Meron ba tayong pangbigay sa ating matrikula? The prices keeps rising. Ang fuel, food, and electricity. At sa bawat pagtaas nito, there is a silent weight, yung mabigat sa puso natin, na dumadagan sa puso natin, will I still have enough tomorrow? Kahapon po naglabas ang DOTR ng kanilang panukala na itataas ang presyo ng tinatawag na transportation cost. Sa local, tinaas nila ang presyo, maging sa international. Are you following me? Bakit? Mataas na po ang presyo ng petroleum produkto. Okay? Kanya, will I still have enough tomorrow? Kaya pa ba next week? Kaya pa ba next month? Kaya pa ba bukas? Budgets are no longer plans. Pag tinignan mo yung budget mo, hindi na plano to eh. Battle. Tama? Digmaan ho ito. Tama? Oh. Ang simple needs nagiging heavy burden.
Yung dapat na pambili lang ng ulam, dapat pambili lang ng tinatawag na bigas, tama? Ngayon iniisip mo, tika muna, kalahating kilo na lang. Tama? Magtipid na tayo. Ngayon natututong magtipid yung mga tao, tama? Sabayan natin yung mga low carb. Sabayan natin yung mga low sugar. Pero totoo, wala nang pambayad. Tama? Hmm. Yung uncertainty bumubulong sa tenga mo with each passing day. Kanya napapansin mo, kaya pa ba? O kaya ko pala? In the middle of this tightening world, there is a truth that does not shrink with economy. God is not shaken. Maral na uuga tayo, tama? Maral na uuga ang ating ipon, nauuga. You see? Just try to imagine. Yung aming anak, parang apo ko na to, sa Panginoon, na nasa ospital, 50,000 a day. Do you understand me? Pag nagkasakit ka ngayon, ubos ang ipon mo. Again me? Kanya ngayon, we're thinking on how we can transfer her sa PGH. Ang tanong lang ito, mamimili ka. Yung ospital na malapit sa iyo na mahal, o pupunta tayo sa PGH na mura pero malayo sa inyo, na you have to travel from Bulacan, may Kawayan, you have to travel papunta ng Maynila para magbantay. Are you following me? Sabi ko, I leave it to you. May kinakausap na ako na pwede kang i-transfer sa isang private hospital sa may Kawayan, Bulacan at dadaling ka sa PGH. Okay? Ang tanong ko lang ito, ano pipiliin mo? Mahal na malapit o mura na malayo? Kwentahin mo magkano pamasahe mo araw-araw. Kwentahin mo magkano ang gagastusin mo everyday kasi iba ho sa Maynila ang presyo. Are you with me? Kung ikaw ang nasa sitwasyong yan, anong gagawin mo? Right? Eh yung anak niya, yun ang nagtatrabaho. Yung mama niya pa-retire na dapat sa teacher. Teacher eh. O, sa DepEd. Kanya lang sabi niya, Pastor, mukhang i-delay ko muna yung retirement ko. Paano ito nga sa anak ko? See? Dinudugo ang ilong, dinudugo pag umihi. 22 years old. Low blood, type AB. Ang anak ng kamote, type AB is a royal blood. You know what I'm saying? Ako type A. Ang anak ko, ang asawa ko B. So si Jeff type AB. Ilan lang ang type AB? Hindi kagaya ng O, tama? Kahit saan pwede ka makakuha. Pero ito, kailangan at pag pinroses mo to, kailangan ka pumunta sa Red Cross para makiusap. Na yung nag-donate ng type O, nag-donate ng A ng B, pwedeng ipalitan ng type AB. How much is that? Tama? Kaya sabi ko, ka-faith. Ka-faith. Gusto kong maintindihan mo, my God is not shaken. Can you say that? My God is not shaken. Come on, say it. Kaya dapat makita sa mga makuha natin to. Yes, mataas ang presyo. Yes, pasawa yung asawa ko. Yes, matigas ang ulo ng kapitbahay ko. Yes, yung anak ko, hindi matino, but my God is not shaken. Yes, wala nang laman yung pitaka ko, but my God is not shaken. Amen? Gusto kong maintindihan nyo, God is not pacing between heaven. He's not worried about all supply. He's not limited by the inflation or shortages. And I would like to say when it comes to inflation, ibig sabihin niya nito Noong 1980, pag may 1,000 pesos ka, okay? Meron kang
88 liters of gasoline. Ngayon, ang 1,000 pesos mo, tama? 8 liters na lang. Are you following me? Pag may 1,000 ka nung 1980, 330 na hamburger yan. Ngayon, pag may 1,000 pesos ka, ilang hamburger na lang yan? Are you with me? Sabi ni doktora, 10 na lang. Parehong 1,000, pero yung kakayahang bumili, ang tawag doon, inflation. Are you with me? I'm teaching you economics, okay? 1,000 pa rin. Tama? Andun pa rin yung 3 magbabarkada. Ay, inalis na pala. Sino ba yung bagong nasa 1,000 ngayon? Agila, Owl, ano ba? Kasi nag-iba-iba na eh. You see? You know? Pero ang mabibili mo, hindi na kagaya ng dati. At pag nanay ka, tatay ka, iisipin mo, paano na? Tinanong ko si Jeff, are you not planning na magdagdagan pa ng baby? Hindi niya ba dadagdagan si Bron? Sabi niya, sa tingin mo ba, Dad? Pag nagdagdag ako, kaya ka. Sabi ko, bakit? Napalaki mo nga ng 5 years na yan, no? No. Eh si Bron kasi 1.3 million. Yung si Sulen, 500,000. Magkano ginastos mo kay Cham-Cham? Wala. Kay Yuk-Yuk? Wala. Nakakainggit kayo dito? Kasi po, nung nagbubuntis yung mga manugang ko, bumaba yung heartbeat. So kailangang ipasok si Ems at saka si Micah sa NICU. At nung makitang bumababa po ang blood pressure, heartbeat, and everything, I made the decision, cesarean nyo na. Cesarean mo na. Buhay. Bakit? July last year, Pastor Emerson, his youngest son, buntis yung asawa niya, iniintay yung normal. Sabi ko, wag na. Pa-opera mo na yan. Hindi kasi normal ito. Pinilit inormal. Pagkapanganak, 10 minutes lang, patay yung bata. Kasi bumaba yung heartbeat. And I told Pastor Emerson, learn the lesson. Namatay yung bata. Imagine yung mama natulog pagkatapos manganak. Nahawakan lang nila yung baby. Tapos 10 minutes patay na. Paggising ng mama ng madaling araw, ang tanong niya, nasan si baby? Paano mo mapapaliwanag sa nanay na wala na yung baby mo? When I heard that, you know what I did? I went to San Fernando, Pampanga with Ellen para mapunta tayo. Ayusin natin to. We told kay Josh, your baby is in heaven right now. It was devastating. 9 months siyang nagbuntis, nanganak siya, tapos 10 minutes patay yung bata. Nagbayad pa rin siya ng ospital. Magbabayad ka pa ng St. Peter's. Magbabayad ka pa ng libingan. Tama? At yung pain, mas mahal. Tama? Nasabi ko, manganganak ulit yung manugang mo, si Mitch, ng February. Huwag mo nang intayin pa. Yung normal. Pabiyak mo na. Which they did. What happened? Buhay. Ang pangalan niya, Given Grace, Gigi. Wag lang dilan ha, Gigi. Gigi lang. Okay? Given Grace. Bakit? Pero tanong ko sa kanila ito, noong January,
Anong feeling ni Pastor Emerson na magsasabi siya, yes, nanganak si Mitch, yung isang manugang niya hindi nabuhayan ng anak? Do you understand me? Anong feeling nitong si Dale na sasabihin niya sa kuya niya, kuya, may anak ka na, ako yung anak ko namatay. Are you following me? Paano kakargahin ni Gab si Gigi at sasabihin, hey Dale, kargahin mo tong baby ko. Are you following? That's why I said last January, this is the problem that you have to face and you need to face it right now. Pwedeng sabihin, pag mamalaki mo, namatayan nga ako ng anak. Sabi ko kay Josh, nanay ka. Nanganak ka eh. Anong gagawin mo sa milk mo? Whether you like it or not, lalabas ang milk mo. Am I correct, Doktora? So donate. Po? Pump, give it. So nawalan ka ng baby, pero may natulungan kang mga babies. Are you following me? Anong pinapakita ko doon? Hindi porket may problema ka, hindi ka natutulog sa iba. Right? Hindi porket may pinagdadaanan ka. Tama? Yes, nawala anak mo. Yes, namatay ang anak mo. Are you following me? Pero meron ka pa rin matutulungan kasi may lalabas na gatas dyan. At ingatan mo, may postpartum. Iiyak ka. Okay? Kanya kailangan nasa eklesiya ka lagi. Ngayon, 1 month and 2 weeks na si Gigi. And I'm watching them and I said, hey, God is still in the throne. What feels overwhelming to us has never once threatened God. Yung pinagdadaanan natin, hindi banta sa Diyos yan. Bakit? He is God. Yan ang kagandahan ng may Ginoo. Amen? Matitreaten tayo, magpapanik tayo, iiyak tayo. You see? Kanina I was writing, it's not wrong to cry. Pag tinignan mo ang Psalm, ang daming mga nakasulat dyan na itong si David ay umiiyak. It's not wrong to grieve. Ang mali, you will be stuck in grieving na nakalimutan mo that your God reigns. Normal, may damdamin tayo eh. Right? Maiiyak ka, masasaktan ka. You will feel lost. Mayroong mawawala. Mayroong tatanggalin sa iyo. But listen, God is still in the throne. Listen, the same God who fed Elijah in the drought, the same God who sustained the widow with a jar that never dry, the same God na nag-multiply ng 2 fishes and 5 loaves, tama? Is the same God who did not change. Siya pa rin ang Ginoo natin, tama? Kanya imbis na umalis ka, mag-backslide ka, magtampo ka, lumafate at kumafate ng mahigpit. We may feel the pressure, yes. Hindi madali na pag meron ka nakikitang may sakit, lalo na kung nanay ka, sasabihin sana ako na lang may sakit. Tama? Oh, ako na lang sana. Wag na lang anak ko, wag na lang yung manugang ko, ako na lang. Pero hindi. They have to face it. We may need to adjust. We may need to be disciplined. But we don't need to live in fear. Do you get it? Mag-a-adjust ka. Ito lang ang kasya sa atin. Magiging disiplinado ka. Wag na natin kainin yung tuloy. Yan tuna. Yung tamban, tulingan. Ang ulam daw yata mamaya, kasag. No. We may be adjusting. We may be disciplining ourselves, but we don't need to live
in fear. Because our God reigns. Mararamdaman natin yan. Matatakot tayo, pero hindi tayo dapat matatakot na parang wala na tayong Ginoo. You know why? Our provision has never truly come from the government. Our provision has never truly come sa sistema ng gobyerno. Hindi nangyari sa sistema. It always comes from God's hand. God is still the source. Hindi yung boss mo, hindi yung tinatawag na ayuda, hindi yung tupad, hindi yung nanay mo, hindi yung pension mo. Are you with me? So when anxiety rises up high, kagaya ng prices, put your eyes higher than the headlines. The one who sits on the throne. Magkano kuryente nyo rito, Pastor JK? 40? Sa inyo? 65. Do you know how much do I pay monthly? 190,000. Palit tayo ng problema. Do you know how much water I am paying every month? 60,000. Palit tayo ng problema. Totoo. Meron ng iba na wala ka. Can you say that? Totoo. Say it, totoo. Meron ng iba na wala ako. You got it? Pero huwag ka mainggit. Bakit? Kasi may pinagdaanan ka na hindi nila kayang pagdaanan. Tama? Kung sa kanila nangyari yung pinagdaanan mo, tama? Lusaw na sila. Pero ba't nakangiti ka? Ba't nagsisimba ka? Ba't nandito ka ba? You know why? Kasi may grasya ng Diyos. Ito nga si Pastor Job papunta pa ng stage 2. Kasama si LV. At maaaring kasama pa si IC at saka si si R. Kasi lalaban sila ng international student competition. Tama? Nakakuha ng multiple entry visa. Tama? Sana all. Papunta ng Michigan. Maaring meron sila na wala ka. Pero hindi na pinagdaanan yung napagtagumpayan mo na tinulungan ka ng Diyos. Amen? Iba yung pinagdaanan mo. Iba yung naranasan mo. Amen? May kausap ko kanina. Sabi ko sa kanya, bakit ganun sinabi mo? Kasi po minambas sa akin, you don't allow yourself to be affected by what they say. Okay? Now, kita mo, ikaw ang pinag-uusapan, hindi mo man nakita. Sinabi ko sa inyo, di ba? Sinasabi ko lagi yung nangaaway sa amin. They are right and I'm wrong. I will not bash them at the pulpit. Bakit? Kasi pag binash ko yan, may kwento sila. O di ikaw ngayon ang pinagkukwentuhan. Bakit? Pumatol ka. Pumatol ka. Ako, dumaan ako sa daming bashing. Hindi ko pinatulan. Sinasabi ko, tama sila, mali ako. Ando doon si pastor. Nasa sasakyan niya kami, may tumawag sa akin. Hi, pastor, this is pastor, blah, 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 blah. I would like you to know that we're praying for you to be our speaker. Sabi ko sa kanya, have you not heard? Have you not known? No. Gago ako, sira ulo ko, immoral ako, may mali akong ginawa. Pag-pray mo muna. Ay, ba't ganun ka magsalita? Namamalaman niya. Kinabukasan sabi niya, pumunta ka pa rin dito. Pinag-pray ka namin. You know what happened? When I went there, last night of their conference, the money that came to the offering is 3.5 million. Nagulat sila. Sabi niya, Bok,
It never happened to us. Sabi niya, ngayon lang kami nagkaroon ng gabi. Friday pa. 3.5 million. Paano mo ginawa yan? God. Sabi ko, pareho tayong si Raulo. Kaya pag sinabi ko, I'm peaceful, ibig sabihin, kaya kong manakit. Imagine March 1, 1997, galing ako ng Bible study. Okay? Kasama ko si Ellen, si Jeff, tsaka si Jeff. Jeff was 6 years old, Jeff was 4 years old. Binangga kami, POK! EDSA, Malibay. Yun ang Fast and Furious .001. Yun ang simula Hinabol ko sa EDSA, inabot ko sa Ayala. Pagdating sa Ayala, sabi ko gano'n, binangga mo na ako, tumakas ka pa. Sira ulo ka. Sabi naman ako, Dad, testimony mo, wala nang testimony. Talo pa sa digong talagang PI. Patatatatata! Tatakas. Kinuha ko yung lock na manibela. Binasag ko yung salamin ng driver's seat. Binuksan ko yung pintuan, 3 sila. Sabi ko, pag bomba ka dyan, kakatayin ko yung lugar ko to. Ako lang mag-isa yun, Binuksan ko yung pintuan, umabot sa fender. Ginulpi ko sa kalye yung mama. Nasa presinto may Sabado ng gabi. Sabi ng pulis, Pastor ho pala kayo? Sabi niya, kung di ako pastor, papatayin ko to. Pamangkin pala ni Fidel Ramos. Sunday, sabi ko, Church, I'm sorry. Conduct and becoming of a pastor. I was involved in a road rage. Pasalamat na lang ko, wala pang Facebook nun. Walang social media. Walang, ito, si Raulo, pastor pa naman. You know what I'm saying? Monday, pumunta ako sa attorney kay Pastor Arias. Yan ang gusto ko sa pastor, si Raulo. Nang Google sa kalye. Ito lagay mo sa affidavit. Sabi ko, maliho yan. Ito. Hindi, ako na makikipag-usap. Sa piskal, nag-usap kami. Sabi ko, pasensya ka na. Na-trigger ako Hindi ko akalain gawin mo sa akin yan Sabi ko, andun ang anak ko Not realizing ako nagpahamak sa anak ko. Kasi bakit? Kung nabangga kami ulit, dahil nakipaghabulan ako. Tama? That's how stupid I was. Hindi pa nasunod yan. Mamayang konti. Few moments later, ang mga buses sa EDSA, nakagitna yan, hindi bababayan sa gilid. Hindi ako naman pumunta sa urahan nila. Ako pumarada. Binato ko ng piso, luko-luko to Hindi binaba ako. Sabi ko, buksan mo to. Ayaw buksan. Di sinipa ko yung pintuan ng bus. Nasira. Ginulpi ko yung konduktor at saka yung driver. Pak, 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 pak. Nagtayuan yung pasahero. Magandang hapon po, Pastor. Mga member pala namin. Magsisimba na po kami. Linggo yun. Do you understand me? Linggo, ginulpi ko. Hiyang-hiya ako. Alam mo nung gugulpi ako? Nakabarong ako. Do you understand where I came from? Sabi ko na naman sa church, I'm sorry. Don't leave me. Sorry. Until I finally said, Lord, I'm tired. Kanya nung sinabi ko sa inyo kagabi, di baling magsimulang muli, what does it mean? Hindi natin dapat maliitin ang kasalanan. I started again. This time, pagod na ako magpaliwanag sa member. Lagi na lang ako nakikipagsuntukan. You see? Sabi ko doon sa kausap ko, pareho tayong basagulero. Kalma na lang tayo. Baby, kalma. Okay? Sabihin na lang natin sa kanila. Okay? I can buy myself flowers. I can write my name on the sun. Okay? Ibig sabihin, okay lang tayo. Okay? Pwede mo rin sabihin, I put my armor on. I'm invincible. I'm like a Porsche with no brake. Pero hindi.
karera rin yan eh. Dapat hayaan na lang natin sila. Thank you po. Mamayang konti, tumawag na si Pastor Benny. Alam mo, kausap ko tong ko. Actually, kausap ko po siya kanina. Ganun ba? Pareho po tayo ng pinayo. Ganun ba? Good, 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 good. Sabi ko, sana makinig siya. Sabi ko, tingin ko makikinig. Bakit? Nag-text po sa akin eh. Ito sinabi. Mabuti, Joey ha. Sabi ko, inunahan ko na po. Bakit? Kasi nakita ko yung post niya. Ito, tanong ko sa iyo. Bakit tayo tutulungan ng Diyos kung hindi tayo binabago ng Diyos? Tama? Kung palamura ka pa rin. Tama? Palaway ka pa rin. Tama? Let your heart declare what your generation is trying to deny. Hindi, wala akong problema. Ako ba? Ako? Palaway ako, ha? May evidence ka? May evidence? Supukin ito dyan eh. Let's declare, Lord, mali ako. Tama ka. Amen? Declare, God is still my provider. Is God still your provider? Baka naman trabaho lang. Baka sweldo lang. Tama? When I turned 60, SSS messaged me, you can get your pension now. Hindi ko akalain na yung hinuhulog ko pala since 83, meron palang balik yun. Sabi niya, what do you want, sir? Lump sum or monthly? If I get monthly, how much will I receive? Around 5 figures going to 6 figures. Okay. A lump sum. Well, you can get this much. And then after which, you can have 25,000 a month. Lump sum. After 24 months, pwede ko na makuha ulit. You know what I did? Binigay ko sa Panginoon. Lord, nung una ako magkatrabaho, I put my first fruits to you. Ito ang una kong SSS. Naglamsam ako. Pinalik ko sa Panginoon. Okay? Tapos yung monthly, pag-usapan natin, Lord. Pero at least, nagpakitang kilas ako sa iyo because I recognize you are still my provider. Ba't ako, pastor, walang pensyon? Tanong ko sa iyo, naghulog ka ba sa SSS? Hindi po. Anong hinahanap mo? Okay? Kung sakaling ang pag-ibig failed you, mag-PhilHealth ka na lang. Hindi mo na-get yun. God is still in control. Tama? He is still my provider. He is still in control. Tama? Magpapansin ka sa Diyos. And not only that, He is still worthy of my trust. Nagtitiwala ka ba sa Diyos o nagtitiwala ka lang sa sweldo mo? One time, before the Disney World was launched, Walt Disney died 5 years before it was launched. Sabi ng mga tao sa kanyang kapatid, Mr. Disney, we're so sorry about your brother Walt. Why? He never saw this Disney World. He died 5 years before it happened. You know what Ralph said? No, he saw it before it was like this. I ask you, when Pastor Chris and Ma'am Rose died, they saw in their vision the church that they started. Na lumalago, may orchestra, may mga misyon. Ang tanong ko sa inyo ito, itutuloy ba natin yan o hihinto natin? Got the point? Ngayon meron kayong school, right?
Papapangitin nyo ba o pagagandahin? O sasabihin nyo, wala na si Pastor Chris. Yan naman si JK, nakita ko lumaki yan eh. Kasama kong lumaki yan eh. Hindi ba dapat magpatuloy pa rin tayo? Kasi we serve the Lord God. He is still my provider. He's still in control. He's still worthy of my trust. Tama? The Lord reigns. Let the earth rejoice. May rejoicing ka pa ba? Huh? And if God reigns, then even sa kakulangan and in lack, we are not forsaken. Nag-supply pa rin ng Ginoo. Tama? Buhay pa rin. Maayos pa rin. Oh. Kaya dapat itanong natin sa sarili natin, every time we face hardship, let's check our attitude towards God and before God. Ito tanong na dapat tatanong natin. Am I still trusting God? Amen? Kung nagtatrust ka, sa kada meron kang kita sa obra mo, sa pagtrabaho mo, ibabalik mo yung tithes mo. Tatapusin mo yung first fruits mo. Am I correct? Why? Because you're not forsaken and God is still worthy of our trust. Am I still trusting? Ito, pangalawang tanong. Am I still thankful? Paano ako magpapasalamat? Ang taas na ng bilihin, hindi ba na-appear ko kagabi? Lord, ang taas ng bilihin, pero nakapagpapadiesel pa rin ako. Ito pa, tatlong tanong. Am I still faithful to church? O sasabihin mo, mahal na yung pampliti. Mag-online na lang ako. Kagabi natuwa ako kay Joy, kay Ma'am Joy. Kasi sabi niya, Pastor, kasama niyo kami sa online. Kasi nag-post ako eh. Sabi niya, kasama niyo kami sa online. Naka-online sila. Amen? O sasabihin mo, Pastor, mahal na yung pampliti. Mag-online na lang ako. Iba pa rin yung kasama ka dito. Iba pa rin yung nagkakamayan tayo. Ito pa tanong ko sa iyo. Am I still praying? O baka mamaya nagko-complain ka na. Ito pa tanong. Am I still serving? Taas-taas na ng presyo eh. Magluluto pa ba ako? Ako pa ba maghahatid sundo? Nakita ko yung mga men kagabi. Di ba? Pagod din sila eh. Pero yung mga sasakyan nyo, hinatid pa yung mga member. Tama? Hinatid pa. Pagbalik, Pastor, ito na po yung susi. Uy, salamat ha. Am I right? Sasabihin mo, taas na nga ng tinapay lang yung kinain namin kagabi. Ano tawag doon? Ensamada? Ensamada nga lang, tapos magpapahatid pa. Ano ba naman yan? Alam mo, every Monday, nasa bahay ako ni Pastor Abante. Pauwi na ko 1:00, 2:00. I have to pay toll fee. I have to put gasoline or diesel, depende sa gamit ko. Kasi magkukwentuhan lang kami. Pwede ko sabihin, pwedeng online na lang tayo mag-usap. Bakit? Mahal ng toll fee. Tapos ang mahal pa ng krudo. Wala naman ako natatanggap sa'yo. Wala naman akong maleta. Sabi ko, di ba? Uy, wala bang maleta si Kong? Di sana may maleta na rin ako. Bakit? Pambihira. Pinakilala lang ako ni Pastor Job doon, kanya naging close kami. Di sana may maleta na rin ako. Wala ka pa?
Wala. Wala talaga. Wala. Are you still serving? Am I still giving? Naghatag ka pa ba? Tama? Alam mo, lalo kami naghatag. Last year, the church gave me, as their birthday gift, 500,000. Are you sure about this? Yeah. Kinuha ko yung 500,000. This is mine. Natakot na sila. Kasi pag sinabi kong this is mine, pamimigay ko yun. But this time, I will not give it to other people. Bumili ako ng panibagong LED wall. Ando doon si pastor, ikaw speaker. Siya speaker nun. LED wall. Yung LED wall namin noong 2015 is 1 million. Okay? P1. 2025 last year. LED wall. 4K ang tinatawag na resolution. How much would be the LED wall? Sabi ko, ang banabay. Di kinabit ko. Nilagay namin 2 LED wall. Ang ganda! Oh, sige. 2 weeks after, nagtampo yung isa. Sabi nung isa, yung una kong binili noong 2015, kailan nagsimulang nagbago ang lahat? Kailan ako hindi naging sapat? Ba't di mo sinabi ng una pa man ako ang kailangan, iba ang mahal? Dalawa na sila eh. Nagselos. Nasira. Sabi ko, tamang-tama, meron ng bago. Okay? Anniversary namin. Di naglagay ako ng TV doon na 4 na tig sa 75 inches. Ando doon sa kabila. Okay? Tanong ko, lugi ba ako? Na, bakit? Kasiyahan kong maghatag. Kasi investment ko yan. Hear me? And I thank God na pag tinitignan ko yung church, sinasabi ko, Lord, nakita mo yun? Bagong LED yan. Nakita mo yung dati? Lumang LED. Nagpakamatay. May bagong 4 na TV na nakalagay. Tapos yung mga computers na nasa vault namin, video and light and si Jeff ang bumili, puro Mac. Sabi ko, okay ka lang? You taught us to give eh. Di ba? Ito pa. Am I still sharing the gospel? Nakita ni Pastor yan. No? Sabi ko sa kanya one time, Tol, kasama ko si Pastor Paul. Sama ka sa akin. Saan kayo magpunta? Sa Maladig. Ayoko pumunta doon. Bakit? Makatakot doon. Sa gitna ayun ng Kinaampatuan sa Marawi. Ayoko doon. Magkita tayo sa Mukas. Di ba? Wala pa yung yung tulay, di ba? Mukas. Ayoko. Magkita tayo sa Mukas. Pag wala kang sa Mukas, ha? Maalawa. Ngayon. Sabi ko, pumunta ka. Kasama ko si Pastor Butch. Nagtataka lang ako, ba't meron kaming bodyguard na tausog? Huluhanon, Maranao. Bakit? Sabi niya, para pag may humarang sa atin, siya ang magsasagot. Di pagdating namin doon. Sabi ni Pastor Butch, bakit yung tutulugan namin, Uncle Bob? Sultan yun eh, parang leader. Malansa. Doon ko nilagay kasi sa kwarto nyo, yung 300 pinatay namin. Ba't may malaking bato rito? Dito kami nakikipagbarilan. Dito walang Pag nandito ka, ako masusunod dito. Kingpin eh. Sabi ni Pastor Paul, Uncle Bob, mga unta. Sige, si Pastor Sao kung magampo. Sige, Uncle Bob, magampo tayo. Pero bago tayo mga mag-istoryahan kita. Di binitisan ko.
Ito naman, hinarang yung parang isang palapit, yung pala pare na hinarang niya. Eh di mamayang konti, itong si Uncle Bob nag-ampo, nag-pray. Tinanggap si Kristo. Tapos sabi niyo, tika, parang naisahan mo ko ah. Hindi, nag-istoryahan kita. Oh, tapos, tinanggap mo si Kristo, manluluwas. The following 2 months, January of the following year, sabi niya kay Pastor Paul, luwas talaga kalag ko. Proof, sa bahay niya, naglagay ng buluhato ng Ginoo. Naglalakad kami sa Iligan, gabi. Ako, si Ellen, si Pastor Job, tsaka si Rene. May bumati sa amin, Pastor Sauko, good evening. Hi, good evening. Taga saan ka mo? Taga Maladikman kami. Ano kayo? Mga Maranao dati, ngayon Bible student na. Then all of a sudden, may pumunta sa akin, kumakain kami ng tanghalian. Sabi niya, Pastor Sauko, are you Pastor Sauko? Yeah. Why? I'm Sunny Duga-Duga. Good. That's my Christian name. Bakit? Maranao po ako eh. Okay. Then, because my Maranao brothers are telling me not to go to Uncle Bob. Okay? Why are you talking to me? I'm telling you the story. Some people in my tribe, na Maranao, wag pumunta dyan. Pumunta ko. Ngayon, naluwas kalag ko, pastor na ko. Okay? Nung mamatay si Pastor Herodias a month ago, sabi ni Pastor Benny, samahan mo ko. Pumunta kami ng San Carlos. Punta kami, biyahe kami, doon. Di nung nandoon na kami, may nagpapakanta. May kumukuha ng video and everything. Then afterward, sabi niya, are you Pastor Sauko? Yeah. Bakit? Do you know my uncle Roy Escala? Yeah. Why? He saw you in my life eh. Sabi ko, do you know the story of Roy Escala? Why? I was at Sprague, Philippines. I was working. So naglalagay ako ng gospel tracts. Nag-witness ako. May na-save na pupunta sa church. Then on the height of my career, binigyan ako ng award. Best employee, best technician, everything. Then sabi nung boss ko si Butch Ramos, hey, Butch Santos, sabi niya, pumunta ka sa office. Pagpunta ko sa office, ando doon si Roy Escala, si Alex Gutierrez, tapos itong si Ariel Puno, lahat. Ando doon yung mga nawing ko, oy, ba't dito kayo lahat? Bible study tayo. Shh, kami nga. Magalit si Sir Butch Santos. Pagdating ko, Sir, what about? Joey, this is breach of contract eh. Sir, bakit? Hindi na kayo napasok lahat ng linggo. You got the point? Sabi ko, Sir, can I just remind you? One Wednesday night, I was at the church. You asked Benjo Antonio to come to my church. Remember that? Yeah. Kumatok si Benjo Antonio, good evening po, mga 9 o'clock yun. Yes. Sir, wala na pong simba. No. Andiyan ba si Sir Joey Sauco? Andito. Sabi niya, pwede makausap. Sabi niya, Sir, may tao sa labas. Sino? Si Benjo. Oh, ba't nandito ka? Pinatatawag ka ni Sir Butch Santos tsaka ni Romy Castro. Bakit daw? May nangyari sa planta kanina eh. Asan sila? Nasa Intel, nagiinuman. Alam nila hindi ka nainom. Pagpunta ko doon, Sir, is there anything I can help? Ito kasi si Benjo may ginawa eh. Tinanggal sa trabaho. Then, ikaw ipapalit namin. Sabi ko, Sir, backline ako at saka front at saka facilities. Kumbaga sa basketball, ito yun ha. Guardia, nalaro ko. Forward nalaro ko. Ngayon, sentro. Sir, tuturuan ka namin. Pero sir, alam ko na, hindi ka pwede ng linggo. Sabi na ni Benjo, okay. At di ka rin pwede ng 2 to 10 kasi nagdadrive ka sa pastor mo. Are you following me? I am not a full-time. I'm not a Bible student. Ha? I'm a professional. Ako eh. Are you following me? Sige, sir, okay. Di ba, sir, tinanggap mo ko? Kanya pumunta ako ng front line. Paano ito mga to? Hindi na sila napasok na linggo. Kasama ko sa church. Are you following me? Sila. Okay, Sir, sorry. Sabi sa akin, bakit? Pasok sila. Okay lang ako. Kayo, I will resign. Gumawa ako ng resignation letter.
Dear Mr. Billy Reyno, I am tendering my irrevocable resignation. Nabasa nung may-ari. Pinatawag sila. Who among you is forcing Joey to work on overtime and to work on Sunday? Pinagalitan sila lahat. Bakit? Close kami nung may-ari. Because there was a time, pauwi ako. Sabi niya, hey, what shift are you? Sabi ko, sir, I'm first shift. It's already past 8. Why late? I work on an overtime because, Sir Romy asked me to work on a project. You finish it? Yes, sir. Do you want to hop in? Well, it depends, sir. Where are you going? I'm going home. Where do you live? Magallanes Village. Oh, sir, we're neighbors. You mean Magallanes Village? No, sir. Gilid, sir. Side. Oh, do you want to hop in? Di sumakay ako. Sabi niya ganun, what do you have in your hand? This one, sir? It's a King James Bible. Bit-bit ko yung Bible ko sa trabaho, boy. Hindi ako nahihiyang bit-bit ko yung Bible ko. Bakit? Yung mga walang niya nga, hindi nahihiyang may hawak na baraha. Amen? May hawak na red horse, tama? Hindi nahihiyang laseng, ay, pare, isin mo yan? Hindi nahihiya. Tapos ikaw, Kristiyano ka na, mahuya ka, magdala ka ng pulong sa Ginoo. Then sabi niya, are you a Baptist? How did you know? Well, only Baptists use King James. Well, I'm a Baptist. Not just a Baptist. I'm a Bible Baptist. From the crown of my head to my cuticle. I'm a Bible Baptist. Sabi niya, you're resigning? Yeah. What company are you and will you work with? No. I will not work in a company anymore. Why? My pastor is about to put up a school. School? You're not an educator. You are good at pneumatics, hydraulics. Yeah, you know. But he has no staff. How about your future? What future? My future is the one who sits in the throne, and that's my God. We will offer you triple the salary. Para natitempa ko. Triple the salary. Nah. Okay, last deal. If your church cannot feed you, you can come back here anytime. That is 39 years ago. Nagalit ang nanay ko. Sinugod si pastor. Walang iya ka. Anong pinakain mo sa anak ko? Siya lang ang nagtatrabaho sa panganay. Tapos, wala po kaming alam dyan. Nagalit si Ellen. Paano mo pakakasalan? Nung may trabaho ka, hindi mo ko mapakasalan, hindi mo ko masabi, marry me, hindi mo masabi yun. Hindi wala kang trabaho sa pakikita ko sa iyo. Do you understand the uphill battle that I face? But I choose God. At sabi ko doon kay Escala, I want your tito. Sabi niya sa akin, Pastor, pumunta rito ang tito ko sa San Carlos. Kinuusap si Pastor Eddie. Sabi niya, I have relatives there. And all of our relatives are members of this church. Ikaw pala ang dahilan. Padadala ko sa mamaya yung text na screenshot. Palabas mo. Para makita niya. Documented yun. Imagine may lalapit sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, when was the last time you win a soul? Ako, kahapon lang. Do I stop? Meron na akong 12 pastors na nawin nung college days ko na ngayon nagpapastor. Did I stop? No. Trabaho nating mag-akay ng kalag. Ang trabaho natin shows the way, points the way, gets out of the way. Are you still growing to be more like Christ? O pag tinignan ka ba, ikaw pa rin yung dating ikaw. Basagulero, palamura. Hindi ba dapat yung bakla, lalaki na? Hindi ba dapat yung tomboy, babae na? Hindi ba dapat yung nagnanakaw, giver na? Hindi ba dapat yung palaway, peacemaker na? Tama? Hindi ba dapat yung four-piece, yung pungko, pamati, pauli, pasaway? Nagsaserve na? Amen? Kasama na ni pastor sa ministry. Tagal pa na rito, inabot mo na si Pastor Chris, ngayon si Pastor JK, tapos ikaw pa rin yung dating ikaw?
Hindi ba dapat more Christ-like na tayo? More submissive na tayo? Kasi marami nang ginawa ang Ginoo sa atin. Imagine, kanina sabi ko, sandali lang ha. Tawag si Kong Benny. Usap lang kami hanggang doon sa baba. Tapos ito nga po, Pastor, kamagalan ako na pong bahala. Kausapin ko na lang po. Don't mind it, ako na bahala. Bakit? Sabi niya, Joey, natutuwa ako sa'yo. Ito, I want you to say this ha. Sa harap ng mga pastor, sabi niya, tawagin yung mga pastor, kain tayo. Kumain kami. Sabi ng congressman, Joey, natutuwa ako sa inyo. Bakit po? Nawala na si Eric. Ikaw ang pumulit. Gumanda ang Pasay. Sabi niya, kami kaya? Sabi ko, gusto mong malaman? I-build up natin ang iba. Bitbitin natin sila. Sasabihin ba ni Pastor Benny, pag dinala ko si Pastor Benny rito, if in case the Lord allows, will he say, kinuha ng Panginoon si Pastor Chris, si Ma'am Rose, pero natutuwa ako. Lalong gumanda ang Truth Baptist Church. Are you following me? They saw it. Pinagagalitan sila lahat. Last December, sabi nung secretary niya, Pastor, sabihin mo na sa amin na schedule. Di ba sinabi ko na sa iyo, first Wednesday, Thursday, Friday ng December, speaker ko, pastor mo. You know why? Ibinuk nila para pumunta sa ibang bansa. Sabi ni Pastor Benny, teka, di ba mayroong kay Joey? Sabi ko, hindi tayo, kami na lang to. No. I-adjust natin. Ginawang first Tuesday, Wednesday, Thursday. Friday, umalis siya. Will Pastor Benny, the church who has 7 million a week offering, 330 million a year offering, will adjust his schedule for me? Sino ako? Ay, pinagalitan yung staff. Priority to. Sabi ko, Tay, okay na ako. No. Alam mo kung bakit? Love ko doon, 150,000. Plus 25,000 sa Bible mode. Plus yung sapatos niya. Magkano yung sapatos na bibiling ko dyan? Are you with me? Kakain pa yan. Hindi mo pwedeng pakainin niya ng kung ano lang. Bakit? May sakit sa puso. Bawal ang asin. Bawal. Bakit? Dahil sabi niya, thou shall not eat salt because it's asin. Mahirap siya i-maintain. Kaya sabi ko, pumunta na lang ho kayo. Wag na kayo mag-preach. You see? Pumunta pa. Baptist Day. Sabi ko, Tay, ikaw naman mag-preach dito sa Pampanga. Ginawa niya. Sige, Pampanga tayo. Lahat ng metro pumunta na Pampanga. Di ba? Doon ka. Sabi ko, saan ka? Tayabas po. Tayabas! Di punta, kasama ka sa Tayabas, di ba? Punta kami sa Tayabas. That's Quezon Province. Hindi kami magsisimula hanggat wala ka rito. Allah. Punta pa kami from Tayabas, mga 5 hours yun, papunta ng Pampanga. Pero mo, galing ka sa south, papunta ka ng north. Are you with me? Paspas kami, punta doon. Bakit? Sabi niya, I want you to be here. Sabi ko, sino ako? Alam mo kung bakit? He saw the grace of God. At alam niya, nandito ako. Ang tanong ko sa inyo ito, anong i-magnify natin? Wala na si Pastor Chris? Wala na si Ma'am Rose? Si Pastor JK nandito? O yung biyaya ng Diyos sa inyo? I-maintain ba natin to o pagagandahin natin? Come on, help me. Maintain pagagandahin. Kung pagagandahin, kayang-kaya. Kung kayang-kaya, kailan? Ngayon o bukas? Right?
Gulatin natin sila. Pakita natin that our God still reigns. You know what? Hardship do not reveal our situation. Hardship reveals our heart and our faith in God. Lahat ng pinagdadaanan natin, hindi ito pinapakita. Kawawa naman ako. Ngu. Nga. Sa pinagdadaanan natin, pinapakita ito, yung bang ating kasing-kasing nakatuon pa ba kay Kristo? O wasak na tayo? Right? Meron niya ako napakinggang kanta. Ilang pagsubok na ba ang ating naranasan? Iba't iba ang kulay, iba't iba ang hugis. Ngunit hindi ka ba nagtataka ba't hanggang ngayon nandito pa tayo? Basta tayo'y sama-sama, si Kristo ang magbubuklod. Habang tuon ay nasa langit, di tayo mabibigo. Am I right? Will it reveal your trust in God? Okay? Mga minamahal, listen. Minsan akala natin ang problema pera. Ang problema presyo. Ang problema trabaho. Ang problema sitwasyon. Hindi problema pera. Hindi problema ang trabaho. Hindi problema ang sitwasyon. Minsan ang malaking tanong ito, mananatili pa ba akong tapat sa Diyos kahit mahirap ang sitwasyon? Are you with me? Hindi pera, hindi problema, hindi sitwasyon. Ang tanong, will I still be faithful even if, meaning kahit pa. Will you still pray? Will you still serve? Will you still win soul? Will you still give? Kahit mahirap ang sitwasyon? Mananatili ba akong tapat sa Diyos kahit na mahirap ang sitwasyon? Kahit pa mahirap ang panahon? Because a true Christian is not only faithful when life is comfortable, but God is faithful even when life is difficult. Amen? Hindi ba kinakanta natin minsan? Di ba? Kinakanta natin, di ba? Oh. Yung sinasabi natin na, lately I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than like cliche. There's no other way to tell you than to say, God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to bed each night. Tama? And though I have my share of hard times, I would not change it if I could, because through it all, God's been good. Is God good? Eh, ba't tumitigil ka? Tama? Hindi ba dapat matutunan natin na pagka may problema tayo, kopyahin natin yung sinasabi nung isang awitin. Sabi nung isang nakita ko, sometimes in our lives, we all have pain, we all have sorrow. And if we are wise, we know there's always tomorrow. Sabi nung chorus, lean on me. When you're not strong, I'll be your friend. I'll help you carry on. Alam mo minsan, sabi ko nga, palagi ko yung air supply, mga Baptist to eh. Alam mo kung bakit? Sabi nung kanta, just follow where I lead. I'll give you what you need. A love that is always true. Someone who believes in you. You got the point? Ano sabi niya? Just follow where I lead. Sino dapat yan? Di ba ang Ginoo? Dahil sabi niya, I'll give you what you need. Tama? Who is that? God! A love that is always true. Who loves you? God. Because someone who believes in you. Who's that? God. Right?
Nasabi ko, buti na lumaki ko ng 80s. Di ba? Just follow where I lead. Alam ko mamaya may magpupunta niya sa YouTube. Titignan yung someone who believes in you. Di ba? Pag nakita mo yung lyrics nun, sasabihin mo, parang sa akin to ah. Parang kay Kristo to ah. Tama? Amen? Oh. Hindi ba dapat makita natin yung isang katotohanan? Nasaan ka ba ngayon? Nasa pangpang o nasa malalim na? Am I right? Di ba sabi nung isa, tell me something girl, are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? Sabi ng babae, I'm falling. In all the good times, I find myself for a change. And in the bad times, I fear myself. Why? Shallow. Shallow. Pag mababaw ka, hindi ka magiging faithful sa Diyos. Tama? Hindi ka magiging faithful. Dapat makita natin yung katotohanan that you will say, Lord, you've been so good. Di ba kinakanta natin? Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind that you'll never know. But things changes when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still the God of the bad times. The God of the day is still the God in the night. Amen? Hindi ba pwede nating sabihin, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. Di ba? He knoweth the end of the path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. God never moves without purpose or plan. When trying His servant and molding a man, give thanks to the Lord, though your testing seems long. In darkness, He giveth a song. Oh, rejoice in the Lord. He makes no mistakes. He knoweth the end of each path that I take. For when I am tried and purified, I shall come forth as gold. Di ba? Tapos bibigay ka. Titigil ka. Hindi ba sinabi nung isang awitin, is there something in your way? A battle you can't win? Do you struggle day to day with thoughts of giving in? There's no reason for despair. He has walked this way before with compassions flowing free. He's there for you and me. That's what grace is for. Tama? Parang biyaya kung hindi tayo susubukan. Hindi ba napakaganda na mataas ang presyo, hirap ang bumuhay, may away sa gulo, may gulo, pero nagpapatuloy ka. Tama? Kasi may Diyos, may biyaya. Kung ngayon ka titigil, di magtatawanan yung kakilala mo. Kita mo na, sabi ko sa'yo, bibigay din yan eh. Nagpupustahan sila sa'yo.
Kasi hindi sila sanay na makitang nagpapatuloy ka. Sanay sila duwag ka. Sanay sila iyakin ka. Sanay sila nagkukwit ka. Sanay sila hindi ka gumagawa ng mabuti. Tapos ngayon naranasan mo kabutihan. Tapos ngayon titigil ka. Hindi pinanalo mo, Diablo. Tama? Humawa ka ng araro. Huwag ka nang lumingon sa likod. Padayo na. Hinay-hinay basta kanunay. Tama? Ipusta na natin ang buhay natin sa Panginoon. I am 62. They said, the Filipino man will live only 72. I only have what? 10 years to live. Ikaw 9 ka na lang. Akala mo lusot ka, ha? Manoy kita eh. 9 years ka na lang, ako 10. Aasarin ko pa buhay ko sa 10 years? Nah. I'm gonna use my time, talent, treasure, serving God one soul at a time, one church at a time, one family at a time. I'm gonna serve God until the last breath of my life. Tanong. Ito mang ginagawa mo is moving you closer to God or bring you away from Him. It's keeping you busy. Yung mang pinagkakaabalahan mo, nilala-faith ka ba sa Diyos o nilalayo ka sa Diyos? Madalas we confuse activity with progress. When we say yes to a lot of things, we look productive. Pero ang tanong, tatalaga bang mahalaga yan? Tinatanong ako ni Pastor JK, okay lang sa'yo dito, Pastor? I'm okay. Okay lang po ba? I'm okay. Nung una akong inimbita ni Pastor Job, hiyang-hiya siya. Kasi nakita niya yung church eh. Siya yung matapang na tumayo doon, nagtaas ng kamay. Pwede bang dalhin natin itong Operation Go sa Mindanao? Eh, ang mindset ko noong 2004, Mindanao, naku, abusayap yan. Tsaka mga kurotong baliling, at tsaka mga imailip. Yung pala isang lugar lang pala kamuti yan. Niyaya niya ko. Sabi ni Pastor Benny, sige na, punta ka doon. Look. Ayaw ko. Pinupunta ko. Eh yung church nila, gamay lang. Garahe. Yung stage, papag. Katri ba katri? Matambok pa ko noon. Naku, naguba. Naguba. Pinatulog ako sa hiram na bahay. Tapos yung kama, tulo kami, tulo. Pastor Butch, si Roger at saka ako. Tapos, mapanghi pa. Tapos meron pang labas. Barado pa yung CR. Tapos gagamit pa kami ng CR doon sa master bedroom kina Dave. Naiwan pa ni Pastor Butch yung brief niya. Eh yung asawa ni Dave, tulog. Sabi ko, tulog yung asawa mo. Oh, nakakumot naman yan. Pasok ka lang. Sabi niya, kaninong brief to? Sabi ko, kay Butch yan, kay Butch, hindi sa akin yan. So pagkain namin, kung ano nang kain niya. Huya siya, siya, Pastor, pasensya ka na. Nakita ko yung laki ng church mo, ang ganda. Tapos, patire, no. Anything above hell is okay with me. You know why? I deserve hell. Nagulat sila kasi nakita niyo yung church eh. Ang laki. Pupunta ako sa kanila. Kasi hindi ako nagpupunta sa lugar. Pinupuntahan ko tao. I don't have favorite places. I have favorite people. Doon kami nagsimula. Then meron isang bata doon na nag-forward. 12 years old. 2004. Naturuan, nagabayan, and then 2022, that young man is already 30 years old, 18 years after, and that young man talked to me and said, Pastor, I'd like to buy your Montero. I'm not selling my Montero, it's my project car. It's a modified one. Yung bumper niyan, iba, naka-old man emo yan, naka-sound system yan, everything is good, apocalypse bumper, everything. I would like to buy it. For whom? Bakit? Hindi ka bumili. Gusto ko po yan. Kano mo bibigay? Sa pastor ko. Sabi ko, tarantado ka eh. Sira ulo ka eh. Binigyan mo pa ako ng problema eh.
I'm not selling this. Kausapin mo yung mga men. Kinausap niya. Pumayag naman yung mga men. Sige na, hatid nyo. Hinatid. From Pasay hanggang doon. Tanong ko sa iyo, paano yung isang batang 12 years old, 2004, uhugin 18 years after, bibili niya sa sasakyan ko para iregalo sa pastor niya? After 18 years, magiging blessing ka ba sa pastor mo? After 18 years, magiging blessing ka ba sa pastor mo? After 18 years, magiging blessing ka sa pastor mo? Okay? Then sabi ko sa niya, natutuwa ako sa iyo. Pumunta ka na Maynila. May binigyan akong kontrato sa kanya. Nagpirmahan sila. $80,000. Nag-down payment ng $20,000. Sabi niya, Pastor, nagpadala ng $80,000. Good! Be faithful sa offering. Hindi, Pastor, may padala ko sa iyong pera. Anong pera? Padala kita $150,000. Sira ulo ka, gusto sapakin ko mukha mo. Bakit po? Unang tanong, alam ba ng pastor mo yan? Opo. Pangalawang tanong, magkano bibigay mo sa pastor mo? Pangatlo, hayaan mo siya magpadala, hindi ikaw. I don't do it with members. Ethics. Pinadala sa akin 150. Sabi ko sa kanya, kung ayaw padala sa akin, okay lang sa akin yan. Ikaw na lang. Pinadala pa rin. Tanong ko sa iyo, after 18 years, magiging blessing ka ba sa church mo? At magiging blessing ka ba sa kaibigan ng pastor mo? Are you following me? Ano ang narrative mo? Kung humihinto ka. Kung hindi ka faithful. Right? Kaya dapat natin, is this moving me closer to God? Is this moving me forward or is just a motion? Tanungin natin ang sarili natin, what am I sacrificing when I say yes to this relationship? When I say yes to this activity? Ano ang sasakripisyo mo? Tandaan mo, every yes na sinabi mo sa isang activity, you say no to something. Pag nag-yes ka sa Diyos, nag-no ka sa sanlibutan. Pag nag-no ka sa Diyos, nag-yes ka sa sanlibutan. Ayun me? Kadalasan na nakikita natin, ano makukuha sa Diyos? Hindi mo nakita. Tanong mo rin, ano ang mawawala sa iyo pag humiwalay ka sa Diyos? Right? Naalala mo sila? Tama? Yung pamangkin ni Abraham. Ang yaman niya, tama? Mamaya yung konti, yung asawa niya naging pillar of salt. Lahat ng naipon niya nawala. Tapos yung dalawang anak niyang dalaga, tama? Na tumatakas, ang dala-dala emperador. Bakit? Nilasing yung tatay. Tama? Huwag mong tignan yung makukuha mo lang. Tignan mo rin ano mawawala sa iyo pag nawala ka sa faith. Amen? Kanya nung tinanong ko sa sarili ko to, 43 years ago, nag-decide ako, no, I'm gonna stay whether people will treat me right or wrong. I'm gonna stay whether they will appreciate me or not. I'm okay. Bakit? My God is enough. My God is enough. Kadalasan, hindi natin na itatanong ito. Tanong mo to, will I regret this 10 years from now? Ito bang decision mo na tinapos mo yung pursuit mo, magre-regret ka ba 10 years from now? Ha? O magsasabi ka, butin lang, tinapos ko. Bakit? 10 years after, pinagpapala pa rin ako. Hindi bukas, hindi next month, 10 years from now. Kung ang sagot mo yes, then we need to force ourselves to have a long-term mindset.
Kapag emosyon ang nasunod, short-term ang desisyon, yan ang gagawin natin. Pero ang mature na believer will make decision that will be based what they will become 10 years from now, 20 years from now, even eternity based on God's will. May pinagsisihan ba ako na hindi na ako nainom? For 43 years, I never drink any liquor. Wala na akong bisyo. Okay? Imagine, 62 years old na ako. Pagbalik ko ng Maynila, magmumotor pa ako. I have 2 Harleys. Okay? Nagsisisi ba ako na iniwan ko yung kasalanan? Bakit? I'm good mentally. I'm good emotionally. I'm good physically. Better spiritually. This is the second Bible that I have for 2026. I'm reading the Bible 90 days. Bible in 90 days. Matatapos to, okay, April, May, June. Tapos to dito. Okay? July, simula na naman ako ng panibagong Bible. The third Bible that I have. Alam na mga members ko, I need 4 new Bibles every year. And they're buying it. Kanya yung kwarto ko, may collection ako ng mga Bibles of what I am reading. Bakit? I want my grandsons and my granddaughters to say, I never quit. Ngayon ka pa magkukwit, ang dami mo ng pinatunayan. Amen? Alam na ng buong Baroy, Tubod, buong Lanao del Norte, Baptist ka. Simula ka pa kay Pastor Chris, kay Pastor JK, dito ka nagsisimba, tapos titigil ka. Amen? Alam nila dito ka nagsisimba. Tama? Tapos napagalitan ka lang, titigil ka na. Lilipat ka na isip. Anong goal mo? Ikutin tong Lanao del Norte? Every 2 years, bago pastor mo? O, di ba nakikinig ka, ikaw kausap ko. Okay? 43 years, 1 church, 1 pastor. Is Pastor Fajardo perfect? No, he's not. He's not. He never. Sinama ko si Pastor Job nung isang araw kay Pastor Fajardo. Nakita niya. Nung last 2 months, sinama ko siya. Sabi ko, kita mo ha, this is 48 kilometers away. Dumaan kami ng SLEX. Lawak. Pumasok kami ng Aguinaldo Highway. Lumiit. Pumasok kami sa Eskinita. Mas maliit. Pumasok pa kami sa isang maliit na Eskinita. Bakit? Barangay Litlit. Sabi niya, may simbahan ba dito? Walang ilaw. Kasi puro pinya at saka buko. Okay? Ito nga maganda pa. May silan to eh. Okay? Pagdating doon, meron 2-story na building. Naka-cheddar seat. Okay? Ang furniture sa harapan, galing Italy. Yung chandelier, galing Italy. Yung pulpit, nung maganda yung pulpit ko, kasi galing sa Korea yon, pinagawan ko rin siya. Nakita niya. Sabi niya, kung di ko nakita to, boss, tol, di ako maniniwala. Ito yan. 75 years old. 1.3 hectares ang property na develop. Yun ang isang church niya. Meron pa siya sa Tansa, meron pa siya sa Naik. At niregaluhan ko siya ng turntable. Sabi ko, tol, nakita mo yun? Yeah. Kagaya sa akin. Niya pagpapatugtog kami doon ng mga plaka. Oh, di ba? Pag sinutugtog mo carpenters, di ba? There's a kind of hush all over the world tonight. All over the world, the world, the world, the world. Bakit? Sirang plaka eh. The world, the world, the world.
Kung meron pa siya, niregaluhan ko. He saw that. Will you regret it? Ang mature believers base their decision on the Word of God, on what they would become 10 years based on God's Word. Okay? Kanya dapat pag-save ka, dapat ang tamang pakikipagrelasyon mo. Hindi, kasi pastor, pogi! Anong problema mo? Kasi pastor, marami tayong members sa church. Save nga, pangit naman. Ito, pastor, pag na-save to, pogi ito, tama? Buti sana kung ilalapit ka sa Diyos. Kung ilalayo ka, tama? Ano sabi na 2 Corinthians, 2 Corinthians 6:14? Be not unequally yoked together with unbelievers. Anong fellowship meron ng righteous with unrighteous? Anong communion pakikisama ang liwanag sa dilim? Pag nagmahal ka ng unbeliever, tapos ka, tama? Kumanda ka sa consequences. Am I right? Ilalayo ka niyan. Kung yun ngang save, nabaptize, nagbabackslide, hindi lalo na yung hindi save. Right? Nagkunyari lang. Kanya, huwag kang mapagod gumawa ng tama. Galatians 6:9, ano sabi ng Panginoon? Let us not be weary in well-doing, for in due season, you shall reap if we faint not. Listen, pag po tayo napagod gumawa ng tama, pag nahirapan ka at ayaw mo na, pag napagalitan ka at ayaw mo na, pag nagkaroon ka ng pagsubok at ayaw mo na, may sufferings, ayaw mo na. Ano napatunayan mo? Tama? Pag bumigay ka sa lahat ng iyon, hindi ka lang haani ng mali, kundi pag harap mo sa Diyos, wala kang gantimpala. Dahil sabi huwag tayong mapagod. Magtanim tayo. Kung yun ngang mga kontraktor, hindi napapagod. Kung yun ngang mga walangya, hindi napapagod. Tama? Kung si Saldico, si Diskaya, tama? Pagod mang budol, tama? Tayo pa, nasa gawain tayo ng Diyos. Napanood mo ba yung yung Italian Job, di ba? Di ba Italian Job? Yung kina Jason Statham, tama? Hindi ba puro pagnanakaw yun, tama? Pero ginawang pang pelikula, pagnanakaw. Yung Ocean, di ba? Yung Ocean 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, di ba? Hindi ba puro pagnanakaw yun, tama? Tuwa pa tayo. Galing, talaga. Nanbudol sila, Hindi sila napapagod gumawa ng mali. Tapos tayong luwas napapagod gumawa ng tama. Magti-TikTok na lang ako. Kasi walang mangligaw sa akin. Hindi ba dapat lalo tayo magpasakop sa Diyos? Amen? Tuloy-tuloy, upward, and keep on sowing. Ano sabi ng 1 Chronicles 29:14? Okay? And we're about to finish. Sino ako? Ano to mga taong ito? Na pwede kaming mag-offer willingly ng ganito. Sapagkat lahat ng bagay galing sa iyo, lahat ng bagay binigay mo lang sa amin. Tama? Imagine sa hirap ng buhay nakapaghatag pa ka mo. Amen? Natapos mo yung commitment mo, nakapag-support ka sa misyon. Tama? Nag-aatid sundo pa kayo ng mga member. Amen? Sino ako? Sabi ni David, it is important that we recognize that God does not require our offerings or resources to validate His nature as a provider and benefactor. No. Magbigay ka o hindi, God is sovereign. Magbigay ka o hindi, God will always save people. Ang gusto lang ng Diyos, may bahagi ka.
Dapat ganun ang utak natin. Lord, gusto kong magbigay kasi gusto ko may bahagi ako, may ambag ako. Hindi mahirap bitawan ng pera pag sa Diyos ka nakatiin. Baka kay Pastor JK lang to ah. Baka kay Ma'am Tintin lang to ah. Imagine, ang tagal mo na rito, ngayon ko pa naghinala. Am I right? Oh. Tapos ikaw, pag bumili ka ng soft drinks, may VAT, meron pang excise tax. Pag nagparo ka ng krudo, meron pang VAT, meron pang excise tax. Hindi ka nagtatanong, kitang-kita mo naman kung saan napupunta yung tax natin. Tama? Right? Tapos offering mo, umayos ka nga. Punch kita dyan eh. Dapat nakatingin tayo dun sa kung sino pinagbibigyan mo. Pag nagbibigay po tayo, ang Diyos ang ating tuon. Sa Kanya po tayo nagbibigay. Pag naisip mo, gawain to, buluhaton to ng Ginoo. Pag naisip mo, may naliligtas, may mga misyong masisimulan, hindi mo iintindihin, ang laki ng nabigay ko. Di ba sabi ko nga sa inyo last week, I gave 100,000. This coming Sunday, I'm gonna give another. Bakit? 1.3 million ang first fruits ko. Do you understand me? 1.3 million. Do I have the resources? Na! Pag naalala mo na undeserving tayo, pag naalala mo unworthy tayo, pag naalala mo unlovable tayo, that God is blessing us, magtatanim ka. Okay? Ito lang ang tanong ko sa iyo. I close with these verses. 2 Corinthians 9:6 hanggang 8. Anong sabi? At sinasabi ko sa iyo, he that soweth sparingly, nagtanim ng kaunti, shall reap sparingly. And he that soweth bountifully, shall reap bountifully. Tigil mo muna dyan. Tanong ko sa iyo, 10 years from now, will you live sparingly or bountifully? Mabubuhay ka man ng sagana o kakarampot. Depende sa offering mo yun. Tama? Huwag kang umasa na magandang bukas kung kuripot ka sa Ginoo. Everything that I have was given by God. You know what? Last January 25, it was my 30th year as a pastor. The church gave me a watch. Sabi ko, are you sure you want to give this to me? You know how much is that? 1.2 million watch. It's a different watch. 500 lang ang meron sa buong mundo. Last week, I was at the airplane going to Panabo, Davao. I was seated with my wife and then the stewardess and the steward were looking at me and staring. Pagkatapos, pagbaba namin, tumayo sila. Sabi niya, sir, yeah, we're looking at your watch. Hindi ito yun. Yeah, is there something wrong? Hindi po. Ngayon lang kami nakakita ng ganyan eh. What is that watch? Bell and Moss. Sir, that's 1.2 million. I don't know. It was a gift. Sir, ang ganda. Pa-picture naman. Do I deserve that? Do I like it? Yeah. Will I buy it? Nah. Binigay. Heard me? Bakit? Sabi ko kasi, Lord, marami akong gusto. Hindi ko kibibilin. Dito ko lalagay. Ilan sa inyo umorder sa Lazada nung dineliver na-disappoint ka? Bakit? Ay, ba't ito? Pero order ka pa rin ng order. Right? Nung nilaban mo, lumiit. Sabi dito, di ba nakalagay guaranteed no shrinking. Ba't lumiit? Made in China yun. I'm okay. Made in China. Ang China, pag bumabasa from right to left, nakalagay, shrinking, no guarantee. I did not fall. O order ka ulit.
Sabi ko, Lord, ikaw na lang bumili. Alam mo naman ang landmark, 2909 E. Rodriguez Libay, Pasay City, Landmark Bible Baptist Church, Pasay. Right? Imagine while I was preaching sa Panabo, sabi ng isang businessman, si RM, yung naka-Harley din, Pastor, pinanonood ka namin eh. Sabi ko, bakit? Anong problema? Yung salamin mo kasi. Sabi ko na yun, salamin? Hindi. Yung eyeglasses mo, Ray-Ban lang yan. Sabi niya, Pastor, tinitignan kasi namin. Tinignan ko walang ganyang wayfarer. Sabi ko, wala talaga. I was treated by my members to go to Thailand. Pauwi na kami. May nakita kong Ray-Ban outlet and I inquired. Sabi ko, is this good? Yeah. Sabi niya, sir, how much is this? Sabi niya, 35,000. But we're on sale right now. Really? How much it will be? So mga 4,000. Sabi ni Sofia, ako na magbibili, Pastor. Bili ni Sofia. Sabi niya, Pastor, gusto ko eh. O sige, tatanong ko kung mayroon ako makakausap. Tinawagan ko yung binila namin. So, can you give it to me? Pero mo, businessman siya. Siya, tinitignan kita. Sabi ko, sabi ko, kanya ganito salamin ko kasi wala akong kilay. Okay? Kailangan yung salamin ko, kailangan, kasi po iba talaga. Sabi ko, alam mo, mayaman ka. Ang yaman-yaman yun, dami yung ano. Wala nga kami mabiling ganyan. Pati ba naman salamin? Ray-Ban lang yan, Ray-Ban. Eh, wala nga ho dito. Eh, naka-order ako. Yun, dineliver ko na. Sabi ko, sige na. RM, papunta na sa'yo. Pastor, salamat ha. Sabi ko, ang kulit mo eh. Magkano babayaran ko? Wag na. Nilibre mo naman kami sa Discovery. Sa Samal. Magkano yung tira doon ng isang gabi? Right? Isang kwarto, 100,000. Matutulog ka lang. Sabi ko, sana pinera mo na lang para masaya kami. Will I stay in Samal? Na! Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung bracelet mo sa Samal. So kung gaano karami to, ganong karami na yung tira ko doon. Sabi na, Sir, welcome back. Ano mo ko nakilala? Eh, twice a year ka nandito eh. Twice a year ba? Opo. Sabi ko, lilipat na kami sa iba. Hindi, sir, dito kayo, sir. Nililibre kami. Do I deserve that? No. Pero gusto ko pa pumunta doon. Natural. Ako magbabayad. Kasi ito priority ko. Ano sabi ng verse number 7? Every man according as he purposes in his heart. Ano pa siya ng puso mo? Sparingly or bountifully? Let him give not grudgingly or of necessity, for God loveth. Di ba kinuwento ko sa inyo one time, naglaban itong si Pacquiao at saka si Bradley, di ba? Natalo si Pacquiao kasi bakit? Ang daming suntok ni Bradley kay Pacquiao eh. Kanya kumanta kami. Natalo na si Manny. Tinalo siya ni Bradley. Umiiyak si Jinky. Hinimatay si Mami. Sa boxing, ang nananalo yung nagbibigay ng suntok. Sa Kristiyano, hindi pinananalo yung tanggap ng tanggap. Yung naghatag. Tama? Ano sabi ng verse number 8? God is able to make all grace abound. Toward whom? Toward? Why? That ye, ikaw, having all sufficiency, may abound to every kanya kabinles ng Ginoo, hindi para maging sakim, gahaman, dayukdok. Si Diskaya lang yan. Mga congressman lang na buwaya yan. Tama?
Pag binless tayo ng Ginoo, He wants us to abound to every good work. Hindi pa kami para makapaghatag pa kamo. Ayun ba? Yun ang isig sabihin ng Ginoo dito. We need to go to all things. Tanong ko sa iyo, will you live sparingly or bountifully? Will you abound in every good works? Huh? Will you be a blessing? You start where you are. Amen? Use what you've got. Ano meron ka? Baon? Doon tayo magsimula. Ano meron ka? Pensyon? Doon tayo magsimula. Ano meron ka? Tricycle? Doon tayo magsimula. Amen? At tignan natin paano padamihin ng Diyos yan. Tama? Kasi nagsimula ako sa paglimpyo ng jeep. 5 piso. Hindi ko kalain. Napansin ang Ginoo. I ask you, will you live sparingly or bountifully? It is your call. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat sa kabutihan, kahabagan, kawaan mo. Tulungan mo po kami, Panginoon, that we will learn to live in a wonderful way. That we will learn to live in an abundant mentality. Samahan mo po kami, pagpalain mo po kami, pangunahan mo po kami. Patawad kung hindi kami nagtitiwala sa iyo. Tulungan mo po that we will learn how to put you first. While heads are bowed, eyes are closed. Will you come to the Lord's altar and say, Lord, kaya ko. Remember, God still reigns. Dito po sa altar. God bless you. Will you come at the altar? Dito po. Gumawa tayo ng paraan. Okay? Lord, salamat kayo. Nga imo ming giremindan nga ikaw sa gihapon ang Dios nga among dapat saligan. Dili ang among kusog, dili ang among trabaho, dili ang among pangunahuna. Salamat Lord nga imo ming giremindan karong kagabion. Nga still naghari ka Lord sa among kinabuhi. Salamat Lord, padayon mi. Padayon mi pangalaga di kanimo. Kay kung unsa ang among ginapugas karon, mo sa danganihon namo sa among maabot ng mga anak sa unahan. Salamat kayo. Nga gamit imong ubos nga alagad sa Pastor Joey karong kagabion sa pag-remind sa mo. Yes, I know. It's difficult right now. Dagan may challenges, but still, we want more blessing, Lord.
ug walay laing paagi niini kundi ibalik yabong namo ang among trust din nimo nga ikaw ang source, ikaw Lord ang tag-iya sa tanan. Busa strengthen ang faith sa imong mga katauhan, Lord. Padayon sila tagay wisdom silang mga trabaho, kung silang pamilya, silang mga negosyo, sa mga gi-face nila nga problema, ayaw sila busag di Lord. Salamat, kuyog na. Mi ug pagpangalagad. Bisan pag na mga challenges, wa sila ni Biya, Lord. Salamat kaayo. Busa panalangin ni padayon. Salamat sa second night, ang gihatag. Salamat sa reminders. Continue to bless makatauhan, labi na silang pagpauli karon. Makaabot silang panimalay nga walay kakulian. Balik kami ugma sa last night. Dalay gud ka. Panalangin sa Pastor Joey, tigay siya wisdom, good health, kuyog siyang family. Salamat kayo sa paggamit niya sa gaasang mga lugar, dalon, mensahe, Lord, na agad papilin. Panilingin pa na yun. Salamat sa nagiguban si Pastor Job na mukha nung kagabiyon. Salamat sa mga members nga na kuyog silang makanakan, napiko silang mga tuhod, dawata ang ilang mga pagampo karong kagabiyon, Lord. Po sa Lord, ibalik na mga tanadugi maya sa gamana ngalan ni Guning Jesus. Amen. O amen. Are you blessed? Amen. So, balik togma para sa atong last night. Amen. So, marag dali ra kayo no? Kanus lang Miyerkules, Webes, ugma. Ano na? Last night na. Para tag pray kay Pastor Joey. Nga gamiton sa gyapon sa Ginoo tomorrow night for the last nga challenge. And pray ta padayon. Amen? Padayon ta. Amen? And ang buhay na ta sa usa. Dagang ka-chat na ako karon Pastor. This mo na problema. Kasi lang. Pasagdan sa Ginoo. Manindog ta. I-recite na to ang atong pagigsaad sa Ginoo. Then right after na ay tay gamay nga banda sa likod. May mo ano lang na labi na sa mga lagyo tag dayon coordinate lang mo sa mga masakyanan karon. Okay? Dayon ay mo kalimot kumusta? Sir Job, Sir Joey, agig pasalamat. Dayon kumusta sa gamay o sa mohuli? Amen? Gihimo na ako ka-partner sa akong kinabuhi ang Ginoo. Ka-partner na ako siya sa akong pamilya, sa akong pag-eskwela, sa akong pagkilambigit sa gugma, sa akong trabaho, sa akong negosyo, sa akong balatian, sa tibok na akong kusog ug hangtod sa akong katigwangon. Ako nasayod nga taliwala sa akong pagsulay nga maabot, ang Ginoo adunay giandam nga maayo, mandigayaon ug malig-on nga kugmaon alang kanako. Mahimo nako mapalampuson sa akong pag-eskwela nga dili mo biya sa Ginoo, blaton sa Ginoo. Mahimo nako makabuton ang trabaho nga dili isalikway ang akong pagkakristohanon. Mahimo nako mapalipayon nga dili masubo ang Ginoo. Mahimo nako makaabot ang akong pangandoy nga dili mapalayo sa kabubuton sa Ginoo. Mahimo nako mapalampuson sa pag-eskwela ug trabaho nga dili mawad-an og panahon sa Ginoo. Inubanan sa grasya sa Ginoo ang tanan akong antuson nga dili mapasagdan ang akong relasyon sa Ginoo. Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate in it day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. I'm your Kuya Pastor saying thank you for coming. See you tomorrow for our last challenge. Salamat kayo sa Diyos ang Himaya.